Pag-aaralan natin itong Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6, verse 4. Babasahin ko po. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Ito po, hanggang verse 6. Marami po ang mga grupo ng relihiyon na nagtuturo na ang kaligtasan ay pwede pang mawala. At they are trying to use this verse, but ano ba talaga ang ibig sabihin ng versikulong ito? At ang paliwanag po dito, ito po ang paliwanag, ipinapahayag ng kasulatan ito, ang isang katotohanang pinaniniwalaang lamang ng kakaunti na kung ang isang Kristiyano ay mawawala ng kaligtasan, hindi na siya muling maliligtas. Taliwas ito sa karaniwang paniniwala na maaring maligtas ang tao ngayon, mawala ang kaligtasan bukas, at muling makuha sa ibang araw. Kung tayo ay tatalikod mula sa biyaya, hindi na tayo muling maliligtas pagkat ito ay imposible ayon sa talatang ating pinag-aaralan. Ang talatang ito ay tinatawag na hypothetical case, palaisipang halimbawa, na layuning ipakita ang kahangalan ng aral tungkol sa pagkakabagsak mula sa biyaya. Katulad ito ng halimbawa sa 1 Corinthians 15:14 na nagsasaad, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Tiyak na hindi tinutukoy ng apostol na maaring si Kristo ay hindi muling nabuhay. May ilang nagsabi noon na si Kristo ay hindi bumangon mula sa mga patay. Hinarap ni Pablo ang kanilang maling paniniwala sa pamamagitan ng pagsasabi na kung tama ang ideya nilang si Kristo ay hindi nabuhay, kung gayon, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. At sino ang makikipagtalo rito? Gayon din, may ilan na nagturo na ang isang Kristiyano ay maaring mahulog mula sa biyaya. Ipinakita ni Pablo ang kahangalan ng ideyang ito sa pamamagitan ng pagsabi na kung tama ito, kailangan si Kristo ay muling ipako sa krus bago pa man sila muling maligtas. Kaya magiging imposible na sila ay manumbalik muli sa pagsisisi. Sa ikasiyam na talata, ipinahayag ni Pablo na siya'y nakakatiyak na lalong mabubuting bagay, nakakatiyak siya ng lalong mabubuting bagay tungkol sa kanila, na hindi sila tatalikod sa pananampalataya. Hebrews chapter 6 verse 9 sinasabi, but beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation, though we thus speak. So sinabi ni Pablo that we are persuaded better things of you. Are you persuaded better things of Christians than that they may fall from grace? Nakakatiyak ka ba na lalong mabubuting bagay tungkol sa mga Kristiyano kaysa pag-aakalang sila ay maaaring mahulog mula sa biyaya? Can a child of God so fall as to be finally lost? Psalms 37:23-24. Maaari bang ang isang anak ng Diyos ay tuluyang mawala? Awit 37:23-24. Let's read. Psalms 37. Psalms 37, 23 and 24. Sabi nga dito, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Ayon po dito, talatang ito, kung babagsak man siya, hindi talaga siya matuluyan kasi hinawakan siya ng kamay ng Panginoon. Hindi talaga siya utterly cast down. Hindi naman ibig sabihin na ang Kristiyano ay walang discouragement at hindi magkakamali. Hindi naman ganun ang ibig sabihin. Christians are not perfect but are forgiven. May mga times na nade-down din ang Christian. Pero nandiyan ang Panginoon humahawak sa kanya.
Tingnan natin itong ibang katanungan. What power keeps a Christian from falling away from grace? Tingnan natin. Sa 1 Peter 1:5, anong kapangyarihan ang iingat sa Kristiyano upang hindi mahulog mula sa biyaya? 1 Peter 1:5, tingnan natin. Sabi nga dito sa 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. We are kept by the power of God. Is there a danger of a Christian falling into sin? 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Sabi nga dito. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. At sabi naman sa verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Will sin ever become master of a Christian? Hebrews chapter 8, verse 12. Hebrews chapter 8, verse 12, sinasabi po dito. The time is 11:00 p.m. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. And also in Romans 6:14, sinasabi. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. So, walang panganib. Ang Christian, hindi naman ibig sabihin na hindi nagkakasala, pero hindi po nawawala ang kaligtasan kasi iniingatan siya ng Panginoon.